Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for January 2025. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nila information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, and mag-comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. That really means a lot and helps our channel to grow. Okay, Gemini, let's see yung iyong kaperahan ngayong January 2025. Ray of light. So this is clarity. Maaring iba sa inyo ng mga nakaraan, naguguluhan kayo kung ano yung ipupurso nyo sa trabaho, sa business, sa career, or yung mga plano ninyo, paano nyo gagawin, paano nyo i-execute yung plan na yan. So ngayon, mas may clarity ka na. Maaring meron ka na ring sagot sa tanong mo. Oo. Or solutions to your problems. You are more focused now sa mga importanteng bagay na dapat mong bigyan ng attention pagdating sa pera, sa business mo. Oh, you have crystal. This is healing. Being in alignment. Ayan. Maganda to kasi, example na lang, no? Halimbawa, gusto mo makaipon ng pera. Pero, wala ka naman disiplina sa, paggastos mo. So, paano yun? Ibig sabihin nun, hindi ka aligned doon sa goal mo. 'Di ba? So now, alam mo na kung what you need to do. Alam mo na ang dapat mong gawin. Paano mo i-align yung sarili mo doon sa goal mo. Siyempre, tipid-tipid, hindi mo nagagastos, may mga sacrifices na kailangan gawin. But eventually, no, doon mo makikita yung resulta talaga ng iyong gusto. Oo, yan, no, spider. Itong spider kasi is like being strategic on your actions. Oo, na alam mo na meron kang binabago, meron kang ginagawang action na talagang merong maiaambag sa mga plano mo or sa mga goals mo. Pagdating sa pera, pagdating sa trabaho. So example, meron kang goal sa trabaho na makakuha ng incentives. Kasi 'di ba yung ibang company nagbibigay ng incentives, let's say sa attendance na meron ka ma-receive na specific amount of money on top of your pay dahil wala kang absent, wala kang late. So, ano ba yung dapat para ma-increase yung income mo? So, yun, isang way yun. Maging hindi ka ma-late, wala kang absent, ayusin mo yung attendance mo. So, may extra money, no? Ganon. It can apply to any career or business na kailangan mo talagang ng sacrifices and discipline and determination para mangyari yun. Okay, let's see what else. Gemini. Kaperahan. Two of Cups. This is business partnership. Pwedeng meron kang may business ka na sisimulan. You are going to work with some people or a person that is close to you. That will help you. Eight of Pentacles. You have the Six of Swords. Working really hard. I also see collaboration here. Kasi meron kang gustong magbago sa situation mo. Maaring yung iba sa inyo nagtitiis for quite a while. And alam mo na kailangan mo rin ng tulong, kailangan mo ng assistance from others. And you're getting it. Nine of Pentacles. This is financial stability. This is prosperity. Accomplishment. And then you have the Devil. Ito lang yun. Ito lang kasi minsan, na merong temptation sa ating buhay. Kasi yan yung tinetest ka kung gaano mo kagusto ang isang bagay, gaano mo kagustong ma-improve yung career path mo, yung business mo.
itetest ka talaga ng universe na, oh, ayan, may sale, or ito, maganda to, gastos. Bilhin mo na. Deserve mo yan eh. O, diba? Yung, ang tawag dyan, immediate gratification. It's like, meron kang nagawa na, let's say, nagtrabaho ka for a week, hindi ka umabsent, talagang you really showed up. And then, ayan na yung temptation sa isip mo na may nagko-convince sa'yo na sige na, bumili ka na ng bagong bag. Deserve mo yan eh. Nagpakahirap ka for a week. Do you really deserve it? Kasi sa totoo lang, you are giving away the money. Kahit na may bag ka, let's say bumili ka ng bag, sapatos, or kung ano man yan, kahit pa sabihin mong, ayan, andyan naman na yung bag, but talaga bang binigay mo yun para sa'yo? Yung pera bang kinita mo, binigay mo para sa'yo, or binigay mo sa iba? 'Di ba? Binigay mo sa iba. Kasi may ibang kumita dahil dun sa bag na binili mo. So, the way for you to give gratification para sa sarili mo about what you deserve is to save more. Kasi kung yun naman talaga yung goal mo, 'di ba? You have to focus. Huwag kang magpadala sa mga mga temptation, 'di ba? Kasi talagang laging may temptation. Oo. Attention, be careful in making decisions. Kailangan mo raw mag-ingat sa decision mo sa pera mo. At i-prioritize mo ang needs mo. Merong travel opportunities para sa inyo. Ayan, for work or business. So, maaring mai-attendan ka na training, convention, to enhance your skills. And someone will help you. Like what I mentioned kanina, there's someone who will support you sa mga pinupurso mo sa buhay. And minsan kahit na merong nandyan na na parang kumukonsensya sa'yo. Like, oh, gagastos ka na naman, makakabuti ba yan sa'yo? Pera na naman yan, ganyan. 'Di ba? Maganda yung may kumukontra. Actually, mga kumukontra rin na yun para sa kabutihan mo yun. Release what you've been carrying and lighten up. New joy is on the way. Ayan. So, this is releasing your negative thoughts, negative influences sa buhay mo pagdating sa pera. Okay? Choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. So, path of forgiveness, alam mo sa sarili mo na meron kang mga bad decisions sa trabaho, sa business, sa career, sa pera mo. Let go mo na yun and learn from it. Importante natuto ka, no? You are, diba? You are learning all aspects of spiritual connection and reaching new heights. Yes. Marami ka nang natututunan sa iyong experiences. Kailangan lang talaga dito is disiplina sa sarili mo. Oo, kasi andun na yung opportunity for you to grow your finances, to be financially stable. And yun nga lang, andyan yung temptation. Magpapadala ka ba sa temptasyon ng overspending? Stay true to your heart's desire and keep nature in your heart and home. Oh, stay true to your heart's desires. Yes. Maging totoo ka sa yung mga pangarap. Yung ano ba yung desires mo? Ano ba yung gustong mong ma-achieve? Actually, yan yung unang-unang dapat i-figure out mo. Ano ba? Gusto mo makabili ng bagong bahay? To own to own a property? A car? Nag-iiba-iba kasi tayo ng mga desires, no? So, yung pagiging totoo mo sa mga desires mo, in alignment ba yan sa actions mo? Kasi kung wala kang ginagawang paraan, ibig sabihin, hindi ka totoo sa desires mo. 'Di ba? So, do something about it. Perfect trust will be rewarded with its like. See, you have to trust yourself na kaya mo. Okay? Trust yourself na kaya mo. It will be rewarded. So, I think yung mga sacrifices na gagawin mo, yung pag-iwas mo sa mga temptations, pagdating sa pera, you will be rewarded. Makikita mo yung
katas ng iyong pinaghirapan. 'Di ba? Yung, ewan ko kung nakakita ba kayo dyan. Dati nauuso yan yung mga nakalagay sa mga jeep. Katas ng Saudi. O, yung mga ganun. So, ibig sabihin yun yung bunga ng pinaghirapan nila, ng trinabaho nila. So, that's what I'm saying for you, Gemini. So, that is your reading. Thank you so much. See you again.